Bakit mas lumalalim ang pagtingin ng babae sa lalaking hindi naman laging available? Baka ito ang dahilan kung bakit ikaw ang laman ng utak niya kahit hindi ka nagpaparamdam. Alam mo ba na may mga kilos tayong lalaki na hindi natin sinasadya, pero sa mata ng babae, misteryoso, magnetic at nakakabaliw. Ang hindi mo paghabol, ang pagiging kalmado mo, ang di mo pagpaparamdam, yan mismo ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para isipin ka araw-araw. Yan sa video na ito, iisa-isahin natin kung bakit. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Bakit nga ba mas gusto ng babae ang lalaking mahirap makuha? Bawat kilos mo na parang wala lang. May epekto pala sa puso at isipan ng isang babae, lalo na kung may feelings na siya sa'yo. Ang psychological reactance ay natural na reaksyon ng utak kapag nakakaramdam tayo na may nawala o may ipinagkait. Kapag naramdaman ng babae na hindi ka laging available, nagkakaroon siya ng urge na kunin muli ang kontrol. Gusto niya makuha yung attention mo na dati ay nararamdaman niya. Pero ngayon ay parang nawawala. Dahil dito, siya mismo ang nagsisimulang mag-isip, magparamdam at magpakita ng interest. Halimbawa, may kakilala ka bang lalaki na hindi naman gwapo, hindi naman sweet pero laging hinahanap-hanap ng mga babae? Simple lang. Hindi siya masyadong nagpaparamdam, kaya parang challenge siya. Kapag kulang ang isang bagay, mas nagiging mahalaga ito. Kung araw-araw mo siyang kinakausap, iniisip niyang lagi kang nandyan. Pero kapag naging limitado ang presence mo, bigla siyang nagkakaroon ng tanong. Nasaan siya? Bakit di siya nagparamdam? At doon na siya magsisimulang ma-attach sa di niya maipaliwanag na dahilan. Isipin mo yung paborito mong dessert. Kung laging meron yan sa bahay, minsan di mo na pinapansin. Pero pag nawala, hanap ka ng hanap, likas sa tao ang value ng pursuit. Ang babae, lalo na kung sanay sa attention, mas naa-attract kapag ang isang lalaki ay hindi nagpapaapekto sa ganda niya. Ang mga lalaking hindi madaling paikutin ay naiiba kaya sila pinagkakainteresan. Ang lalaking hindi agad nahuhulog, nagmumukhang may standards. At yun ang attractive kasi pinaparamdam mong hindi lang siya ang babae sa mundo mo. Mas gusto niyang mag-invest sa taong parang di siya kailangan. Ironically, mas nag-i-invest ang babae sa lalaking hindi siya kinakausap araw-araw. Bakit? Kasi gusto niyang makamit ang attention mo. Kapag nakuha niya yon, pakiramdam niya ay achievement iyon, hindi lang simpleng interaction. Halimbawa, yung chat mo na once in 3 days lang, parang mas pinapahalagahan pa niya kaysa sa 20 messages a day ng ibang lalaki. Ang matahimik na lalaki ay may sariling mundo. Ang may tunay na lalaki ay hindi reactive. Kapag kalmado ka, hindi ka clingy, hindi ka seloso, hindi ka pabibo, nagiging attractive ka. Kasi pinapakita mong buo ka, kahit wala siya. Tip: huwag mo siyang gawing sentro ng araw mo. Kapag naramdaman niyang busy ka sa sarili mong mundo, gugustuhin niyang mapabilang doon. Hindi lahat ng distansya masama. Minsan, ang hindi pagparamdam ay nagbibigay ng tension, at sa mundo ng attraction, tension is good. Kapag hindi ka available, binibigyan mo ng espasyo ang babae para mag-isip at mag-miss. Halimbawa, yung bigla kang hindi nag-reply after intense convo. Biglang tahimik ka. Yun ang moment na nag-uumpisa ang overthinking niya. Kung hindi ka available, nagmumukha kang mahalaga. Kapag hindi ka palaging nakikita, iniisip niyang may ginagawa kang importante. At doon niya marirealize na valuable ka. Hindi ito larong pangpaasa. Ito ay pag-assert ng self-worth. Tandaan, hindi mo kailangang habulin ng babae para mapansin. Minsan, ang hindi mo paghabol ang dahilan kung bakit siya lalong humahabol. Hindi dahil pinapaasa mo siya, kundi dahil hindi mo siya ginagawa sentro ng mundo mo. At yun ang dahilan kung bakit gusto niyang mapabilang sa mundo mo. Habang ang ibang lalaki todo effort, ikaw, tahimik lang. Pero bakit ikaw ang hinahanap niya? Ang sagot, hindi ka sunod-sunuran sa emosyon mo. Sa panahon ngayon, sobrang daming lalaking nagmamadali. Gusto agad makuha ang babae. Gusto agad may label. Gusto agad may assurance. Pero ang lalaking hindi nagmamadali at marunong maghintay, yun ang naiiba.
Dahil meron siyang bagay na hindi basta-basta makikita. Emotional control. Sa maraming relasyon, may babaeng sinusubok kagamit ang silent treatment, guilt trips, o konting selos games. Pero kapag hindi ka naapektuhan, parang nawalan siya ng kapangyarihan. Doon kanya mas igagalang. Kasi alam niyang hindi mo ibinabase ang emosyon mo sa mood niya. Hindi ka dapat alipin ng emosyon ng iba. Kontrolin mo sarili mo, hindi ang mga tao sa paligid mo. Kapag lagi mong pinapakita ang emosyon mo, selos, lungkot, sobrang kilig, wala ng mystery. Pero kapag hinahayaan mong siya ang magtanong kung ano ang nararamdaman mo, mas nakakaintriga ka. Minsan, ang hindi mo pagsabi ng I miss you agad, mas may dating kaysa sa paulit-ulit mong pagbanggit nito. Ang lalaking hindi takot mawalan, hindi madaling manipulahin. Kapag alam mong kahit mawala siya, kaya mo pa ring maging buo. Yan ang pinaka-attractive trait. Hindi ito pride, ito ay emotional strength. Halimbawa, may babae kang gusto pero hindi mo siya tinext buong araw. Di dahil sa pride, kundi dahil alam mong hindi siya ang bumubuo sa buong pagkatao mo. Pag ginawa mo to, siya ang mapapaisip, bakit hindi siya tulad ng iba? Ang clingy guy laging nagtatanong, san ka? Kamusta na? May iba ka na ba? Ang stoic guy tahimik, pero confident. Hindi siya naglalaro ng mind games. Pero alam niyang hindi kailangan ng babae ang sunod-sunuran. Gusto ng babae ang kalma pero present. Yung masculine energy ay hindi lang lakas ng katawan. Ito ay direction, focus, at emotional discipline. Kapag may sariling layunin ang isang lalaki, hindi siya nauubos sa paghabol. Kapag may misyon siya sa buhay, siya ang hinahabol. Hindi mo ginagamit ang atensyon bilang pang-ghost. Ginagamit mo ito ng matalino. Kapag nagparamdam ka, may halaga. Hindi dahil bored ka. Kaya tuwing nagpapakita ka, pinapahalagahan niya. Dahil alam niyang hindi ka madaling ibigay. Hindi ibig sabihin ng pagiging stoic ay wala kang pakialam. Ang totoo, aware ka sa nararamdaman mo pero hindi mo ito hinahayaang kontrolin ka. Kaya mong makinig sa drama niya nang hindi sumasakay sa emosyon niya. Halimbawa, sa away habang ang ibang lalaki umiinit ang ulo, ikaw tahimik lang. Di dahil wala kang pakialam kundi dahil alam mong lalala lang kung sabayan mo siya. Bakit yung hindi nag-effort, siya ang gusto? Dahil ang presence mo ay hindi binibigay basta-basta. Hindi mo siya sinasakal, kaya siya ang lumalapit. Hindi mo siya laging kinakausap, kaya siya ang naghahanap. Hindi ka nagsusumamo ng attention. Ang lalaki na marunong maghintay, hindi kailangan ng validation. Hindi siya naghahanap ng assurance every hour. At dahil di siya clingy, binibigyan niya ng space ang babae na siya mismo ang gustong lumapit. Tandaan, hindi dahil hindi ka expressive, wala kang feelings. Ang tunay na lalaking kalmado ay hindi weak, siya ang pinaka-dangerous sa mata ng babae. Kasi hindi niya ginagamit ang puso para habulin. Ginagamit niya ang disiplina para mamili. Hindi mo siya kailangan pero gusto mo siya. Sa mata ng babae, yan ang pinakamatinding turn-on yung may choice kang hindi siya piliin, pero nariyan ka pa rin. Hindi masama ang magmahal. Pero kung umiikot na ang buong mundo mo sa kanya, dun nagiging hindi ka na attractive. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ang lalaking independent, na may sariling mundo, direksyon at disiplina, ang pinakamahirap kalimutan. Hindi dahil sa dami ng effort, kundi sa quality ng presence niya. Yung lalaking hindi takot na mawala ang babae, pero pinapakita pa rin na nandyan siya sa tamang panahon. Yung needy na lalaki ay takot maiwan. Gusto niya ng sagot agad, ng label agad, ng assurance araw-araw. Pero ang lalaking may sariling buhay ay nagpapakita ng interest, hindi ng dependency. Yun ang gusto ng babae, hindi yung lalaki na parang wala ng ibang source of happiness kundi siya. Ang lalaking may layunin ay may dating. Kapag busy ka sa purpose mo, hindi mo siya kinakausap buong araw. At pag kinausap mo siya, ramdam niya na pinili mo siyang bigyan ng oras. Hindi mo lang siya kinausap dahil wala kang magawa. At yan ang nakakakilig para sa babae. Hindi yung presence mo, kundi yung intention ng presence mo. Ang lalaking kaya umalis kung hindi na healthy ang relasyon, ay lalaking hindi basta-basta pinaglalaruan. Dahil hindi ka natatakot sa pagkawala,
Hindi ka natutuksong magpakababa para lang manatili siya. At ang babae, lalong naa-attract sa lalaking kaya siyang bitawan. Kapag alam mong may value ka, hindi mo kailangan i-prove sa babae yun araw-araw. Hindi mo siya chinachat ng paulit-ulit para lang i-remind siya na mahalaga ka. Ang presence mo, ang kilos mo, ang disiplina mo, yan na ang nagsasalita para sa'yo. Ang lalaking may disiplina ay hindi nagsusumamo ng pansin. Kung wala siyang time sa'yo, okay lang. Hindi mo siya minamanipula. Pinaparamdam mong ikaw din ay may sarili mong buhay. Sa ganitong sitwasyon, siya mismo ang magtataka. Bakit hindi niya ako kinukulit? May iba na kaya siya o baka sobrang buo siya? Kapag hindi ka nagrereklamo, hindi ka nanunumba at hindi ka nagmamakaawa, nagre-reflect ito ng emotional maturity. Hindi ito coldness, ito ay strength. Tahimik ka hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil ayaw mong patulan ng drama. Tahimik ka dahil alam mong hindi ka makukuha sa guilt trip. Maraming babae na sanay mang-uto o mang-control. Pero pag may lalaki silang nakilala na hindi nila matibag, nagiging interesado sila. Hindi dahil gusto nilang magbago, kundi dahil na-challenge sila. Ang inner strength mo ang bumangga sa emotional games nila. And they love the resistance. Kapag lagi kang nag-a-adjust, lagi kang nagbibigay, lagi kang sumusunod, ikaw ang parang may utang. Pero kung ikaw ang lalaki na may sariling standard, ikaw ang reward. Ikaw ang prize, hindi ang option. Kaya di mo kailangang magmakaawa sa commitment dahil ang presence mo palang commitment worthy na. Gusto mong kilalanin muna, obserbahan muna, at siguraduhin na compatible kayo. Hindi ka nagpipilit ng label agad dahil hindi mo siya ginagamit para punan ang emotional void sa buhay mo. At pag naramdaman ng babae na hindi mo siya kailangang gamitin para lang makaramdam ng halaga, mas gugustuhin kanyang piliin. Oo, gusto mo siya. Oo, pinaparamdam mong may value siya. Pero hindi ka mawawasak kung mawala siya. Kasi mas mahalaga sa iyo ang integridad mo, ang disiplina mo, at ang direksyon mo sa buhay. Tuloy sa mga mata ng babae, yan ang lalaking hindi niya kayang basta kalimutan. Kung iniisip mong kailangan mong todo effort para mahalin ka, nagkakamali ka. Ang mas kailangan mo, sariling respeto, self-control, at emotional independence. Yung tipong mahal mo siya, pero buo ka kahit wala siya. Yung hindi ka dependent, pero pinipili mo pa ring manatili dahil may halaga siya, hindi dahil wala kang choice. Tahimik ka lang, hindi ka sweet, hindi ka pabibo. Pero bakit hindi ka niya makalimutan? Dahil ikaw ang lalaking walang sabit, emotionally grounded at walang drama. Marami sa atin iniisip na para mahalin ka, kailangan mo siyang pakiligin araw-araw, pasayahin kada minuto, at laging nandyan. Pero ang hindi alam ng marami, ang pinaka-naaalalang lalaki ay hindi yung laging sweet, kundi yung consistent, tahimik pero may sariling mundo. Yung stoic na lalaki, hindi perfect pero may lalim. And yun ang hindi makalimutan ng babae. Ang lalaki na reactive, laging may emosyon sa surface, selos, drama, tampo, guilt. Pero ang stoic, may emosyon pero alam niyang hindi ito dapat ang boss niya. Kapag tahimik ka sa gitna ng problema, hindi dahil manhid ka, kundi dahil pinipili mong hindi lumala ang sitwasyon. May isang babae na nagsabing, "Di ko siya maintindihan. Tahimik lang siya pero sa kanya ako laging bumabalik." Bakit? Dahil wala kang emotional baggage. Safe ka kahit hindi ka expressive. Ang babae, lalo na kung emotionally unstable siya, ay naghahanap ng anchor. Kung ikaw ay consistent, kalmado, at hindi pa bago-bago ng mood, nagiging source ka ng emotional safety. At pag naramdaman niyang safe siya sa presence mo, kahit hindi ka expressive, gugustuhin ka pa rin niya. Ang lalaking laging humihingi ng validation ay nauubos. Pero ang lalaking kalmado kahit walang assurance, lakas nun, hindi ka naghahanap ng gusto mo pa ba ako. Alam mong kung gusto ka niya, lalapit siya. Kung hindi, kaya mong tanggapin. Ang stoic na lalaki hindi nagpapanggap na bato. Nararamdaman mo rin ang lungkot, rejection at disappointment. Pero hindi mo hinahayaan na maging excuse ito para gumawa ng impulsive decisions. Self-control is not suppression, it is transformation. Sa away, selos, tampo, ikaw ang boses ng rason. Hindi mo siya sinisigawan. Hindi mo siya tinatakasan. Kalmado ka. Nakikinig ka.
At kahit hindi ka sumisigaw ng I love you, nararamdaman niyang nirerespeto mo siya. Sa mata ng babae, yun ang lalaking pangmatagalan. Kapag ikaw ay emotionally stable, hindi mo siya kinukompetensya. Hindi mo siya ginagawang ka-level sa emotional expression. Hinahayaan mong siya ang expressive at ikaw ang grounding force. Yan ang masculine polarity. Yan ang dahilan kung bakit siya nagiging soft kapag ikaw ang kausap niya. Alam mo ba kung ano ang pinaka nakaka-turn off? Lalaki na mas emo pa sa babae. Yung konting delay sa reply, selos agad. Pero kung kaya mong ngumiti, maghintay, at mag-move on kung kailangan, ikaw ang lalaking hindi niya malilimutan. Counterintuitive pero totoo. Kapag hindi mo siya kailangan, mas gusto kanyang makuha. Kapag hindi ka reactive sa pabago-bagong emosyon niya, mas sinusubukan kanyang intindihin. And in the process, siya ang napapagod sa kakaisip sa'yo. Yung hindi mo kailangang magpaka-mysterious para lang magustuhan. Yung tahimik mong presence mas malakas pa sa paulit-ulit na I miss you. Yung simpleng tanong mo nang kumain ka na, mas sincere pa sa love quote. Hindi mo siya tinatrato bilang project. Ginagalang mo siya pero hindi mo siya sinasamba. Kung may mga panahong pinipilit ka ng babae na magbago, mag-adjust, o sumunod sa gusto niya para lang di ka niya iwan, hindi ka natatakot kasi hindi ka guilty sa pagiging ikaw. Pinipili mong manatili pero hindi dahil pinipilit ka. At yan ang pinakamahalagang boundary, may puso ka. Sa huli, ang pinaka nakaka-attract sa babae ay hindi ang pagiging nice guy, kundi ang pagiging grounded guy, yung kalmado sa gulo, tahimik pero buo. Simple pero may lalim. At kahit hindi ka expressive, kahit hindi ka madrama, ikaw ang lalaking hahanapin niya kapag sawang-sawa na siya sa mga lalaking hindi alam ang gusto sa buhay. Kung umabot ka sa puntong ito, alam mong hindi mo kailangang habulin ang babae para mahalin ka. Ikaw mismo, ang disiplina mo, ang presence mo, ang katahimikan mo, yan ang dahilan kung bakit mas gusto ka nilang piliin. Comment mo sa baba, hindi mo kailangan habulin para mapansin. At kung may kaibigan kang laging nauubos sa relasyon, i-share mo ito sa kanya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic series na makakatulong sa'yo. Salamat sa panunood.